Karera ng kalapate. Saan nga ba ito nagmula? Bagong lahat, shoutout po muna natin na nag-request ng video ito guys, no? Ang aking nag-iisang ama na si B-Boy Santos, no? AKA Boss B-Boy. Ito nga daw ay pinauso sa Belgium ng mid-19th century, so mga 1800s. Ito daw ay nagsimula nung napansin nila na magaling nga daw umuwi ang kalapate at ginawa nila itong messenger o taga-dala ng sulat. Sa ngayon, sa movies na lang ito natin nakikita guys, no? Napanood ko rin nga ito sa John Wick, no? Kung saan yung isa sa mga bida doon ay mahilig sa kalapati at ginagawa niya itong messenger. Alam nyo ba na ang pinakaunang karera ng kalapati ay 100 miles o 160 kilometers lang. Grabe guys, no? Sa ngayon, parang training na lang ata yun sa normal na araw. At mga sunod na taon, ang karera ay ginanap na sa Paris at Liège, tapos London to Belgium. At ito na guys, itaas na natin ang bandera ng Pilipinas sapagkat ang natalang isa sa pinakamahirap na karera ng kalapati ay ginanap at ginaganap sa Pilipinas. Ito nga daw yung tinatawag na MacArthur Pigeon Race, kung saan umaabot ng 600 kilometers. Wow, parang ang nagbikol, no? Lampas-lampas pa. At dahil nga daw malulupit ang mga Pinoy, ito ay diniklara isa sa pinakamahirap na karera ng kalapate sa balat ng lupa. Ang nakakauwing kalapate nga lang daw dito guys ay isa sa 10 kalapate, no? Yung iba, hindi na natin alam, no? Yung siyam, kung saan na napunta, kung nawala, nadagit o na deads. At alam nyo ba na ang pinakamalayong karera ng kalapate na natala ay 11,600 kilometers. Ito nga daw ay ginanap sa France at nagtapos sa Vietnam. At ito nga daw ay nagtagal ng 24 days, no? 24 na araw. O, parang gusto ko na magkaroon ng pakpak guys, no? Para lipad-lipad lang sa France, no? Pakapi-kapi lang. At ang pinakamagagaling na ibon nga daw sa ngayon ay nagmumula sa bansang Belgium dahil magaling nga daw sila guys breeding o magpalahi ng ibon. Pero wala yan guys, no? Dahil sabi nga ng mga eksperto natin dito, no, sa Pilipinas, napakarami na raw ng mga nanlalambat ng ibon guys, no? At ang iba pang araw ay binabaril yung mga ibon at ang iba naman ay kinakatay ng mga agila o mga predator o mandaragit, no? Di pa kasama dito guys ang init ng panahon na magpapapagod sa ibon hanggang sa ito ay malagutan ng hininga sa pagod. At lalo na pag umulan, habang nasa dagat ang mga kalapati, ito nga daw ay tinatamaan ng matataas na alon at ito nga daw nagiging dahilan ng kanilang pagkalunod. Pero huwag kayong mag-alala guys, no? Napakagaling lumipad ng kalapate. Sa katunayan, ng natalang pinakamabilis na kalapate ay 177 kilometers per hour. So ibig sabihin mga 20 minutes lang guys, kaya nitong lumipad Manila to Tagaytay. Magkakapi lang siya doon guys, naman chichiks lang siya doon, tapos babalik na siya dito sa Manila. Grabe guys, no? At bago magtapos guys, no, mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna, no, kila Siman Punsalan, kay Siman Paneda, kay Boss Luklukan, at syempre sa aking ama na may idea nitong video guys, no, Daddy Boss B-Boy. Maraming salamat sa inyong suporta guys, sa inyong panonood at sa araw-araw nyong panonood sa ating channel, no. Sana wag po kayong magsawa manood sa atin. Pero sa ngayon, yun lang. Maraming salamat. Paalam.